Kumusta mga ka-Noisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Noisy. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So ang video ito ay mula na naman kay Sa Iyong Araw. So meron itong pamagat na Sandro Marcos sinermonan si Vice President Sara at mga Duterte? Question mark. So yan yung bibigyan natin ng reaction at komentaryo. So, bago natin simulan Sa Iyong Araw, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philip Noises. Mga ka-Noisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, nababagat ng video nito. Sandro Marcos sinermonan si VP Sara at mga Duterte? Question mark. Diyos ko, bakit kaya sinermo na? Hindi, viral kasi siya ngayon, men. Na si Sandro Marcos nga yung number 1 na pumirma sa impeachment. So again, Sa Iyong Araw, looking nice, like, comment, share, subscribe, start. Sandro Marcos, sinermonan si VP Sara at mga Duterte. More than just a job, Nako. public service is a lifelong commitment. Every bill we propose, every law we pass, every reform we champion must be grounded in the principle that governance exists not to rule, but to uplift. Ano ang tunay na mensahe Aroy. sa likod ng kanyang talumpati? Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation The na Great nagaganap na sa panahon Controversy. natin ngayon bago ang pagdating So yun, support nyo rin yung libro ni Sa Iyong ng Araw. ating Panginoon ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan Wow. ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon. Kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo magpatuloy. Ayun. Isang tahimik ngunit makapangyarihang eksena. Tumayo si Sandro Marcos sa harap ng House of Representatives. Walang palakpak, walang ingay, pero ramdam ang bigat ng kanyang mga salita. Public service is not just a job, but a lifelong commitment. Matipid ang kanyang ngiti, Parang pinapangaralan ng pero bata, ang kanyang mensahe, isang tila paalala o banat, dumidiretso sa pinupuntirya. Pero sino nga ba ang tinatamaan? Ang mga Duterte ba? Si VP Sara ba? O ang mismong sistema ng politika sa Pilipinas? Maraming nagtatanong. So, sino din ba sa inyo or sino din ba sa tingin nyo yung pinapatamaan ni Sandro Marcos dito? Comment kayo sa baba. Maraming nag-aalangan. Baka may tinutukoy si Sandro. Pero ano nga ba ang tunay niyang gustong iparating? Hindi isang pribilehyo, kundi isang pananagutan. Habang dumadaloy ang kanyang talumpati, isa-isang binitawan ni Congressman Sandro ang mga salitang tila naglalalablab. More than just a job, public service is a lifelong commitment. Isang Yun. malinaw na pahayag, pero may bahid ng pananawagan. Sino ang kanyang pinapatamaan? Tama naman talaga to, men. Tama naman talaga to na kung magiging politiko ka, ano talaga yan, dapat grabe yung commitment mo dyan. Ang problema kasi sa mga politiko natin, kapag ka tumatakbo lang, dun lang sila parang nahagilap ng tao. Pero kapag ka nanalo na yung mga yan, parang mga VIP na mga linte, men. Di bodyguard pa. Nung mga tumatakbo yan, nakikiinom pa yan ng tawag dyan. Nakikiinom pa yan or nakikikain pa yan sa mga palengke-palengke. Diba? Pumupunta ng palengke. Pero kapag ka nagsipanalo na, wala na. Diba? Nasa mansion na nila. Hindi mo na malapitan. Sa panahong kabi-kabila, ang usapin sa politika mula sa confidential funds ni VP Sara hanggang sa tila lumalawak na agwat sa pagitan ng mga Marcos at Duterte. Ang ganitong mga pahayag ay hindi simpleng pananalita lamang. Hindi siya nagbabanggit ng pangalan, hindi niya diretsahang sinasabi, pero hindi ba malinaw kung sino ang dapat makinig? Sino ang dapat magising? Every bill we propose, every law we pass, every reform we champion must be grounded in the principle that governance exists not to rule, but to uplift. Wait lang, try natin i-understand. Every bill we propose, every law we pass, every reform we champion must be grounded in the principle that governance exists not to rule, but to uplift. Tama nga naman. Kala mo talaga naintindihan. To uplift. Kung hindi mo pa rin My point, nakikita ang my malalim na patama, isipin mo ito mabuti. Sinabi niyang ang gobyerno ay hindi para maghari, kundi para maglingkod. Pero sino nga ba ang nasanay sa paghahari? Diba? Sino ang madalas ipamukha ang kapangyarihan kaysa sa tunay na serbisyo? Sino ang madalas gawing Sa kabila, alam nyo kung matatandaan nyo yung sinabi ni Dado,
Di ko talaga malilimutan yun eh. Sinabi nila na, mga ano kayo sa kapangyarihan ha? Pinapahawak lang namin yan sa inyo. Wow! Inangkin yung kapangyarihan. Inangkin yung gobyerno, men. Eh tayo namang mamamayan yung may-ari niyan. Personal ang pondo ng bayan at itago ito sa likod ng confidentiality? Sino? Walang sagot. Malamig na hangin na bumalot sa silid ng kamera. Walang sumagot, walang kumibo, pero alam ng lahat may tila pinapatamaan. Pero bakit ngayon? Mula sa paigpit na alyansa hanggang sa tila lumalawak na distansya, hindi na sikreto ang lumalaking puwang sa pagitan ng mga Marcos at Duterte. Pero bakit ngayon? Bakit ngayon sinasabi Wait sa lang. paigpit na alyansa? Kita nyo, si Sandro ba yan? Diba naka-green pa si Sandro that time? Diba? Parang siya lang yung naka-green. Ay hindi, mix pala siya ng red at saka green. Pero diba, siya lang yung may halong green na sinuot. Diba? Tapos ngayon, wala na. Binirada Sa tila na. lumalawak na distansya, hindi na sikreto ang lumalaking puwang sa pagitan ng mga Marcos at Duterte. Pero bakit ngayon? Bakit ngayon sinasabi ni Marcos na ang public service ay hindi isang pribilehyo, kundi isang responsibilidad? Bakit ngayon niya binibigyang diin na ang gobyerno ay hindi para sa pansariling interes, kundi para sa kapakanan ng bawat Pilipino? Dahil ba ito sa mga Bakit? issue ng confidential funds ni VP Sara? Dahil ba ito I think isa na din yan. Or pwede din. o sa Diba? malakas na usap-usapan na hindi nakasing tibay ang Marcos Duterte tandem o ang mga biktima na Wala naman na talaga yung Marcos Duterte tandem. Matagal nang wala yun, men. Wala nang unity. extrajudicial killings? O dahil kaya may mensahe siyang gustong iparating, isang mensaheng dapat makarating sa tamang mga tenga? Tama. Pwede din yun kasi sobrang dami talagang matatamaan dun. Especially sa panahon ngayon yung mga politiko nagsisibalimbingan. 'Di ba? Majority naman sa kanila ganun eh. Ano ang totoong mensahe nito? Kung pababasehan ng mabuti, tila isang simpleng talumpati lamang ang sinabi ni Sandro. Pero hindi mo rin maalis ang pakiramdam na tila ito'y isang sermon. Hindi lang para sa mga empleyado ng gobyerno, kundi para sa mga nakaupo sa kapangyarihan, para sa mga nasalay na sa mundo ng bayan, para sa mga nalulung sa Diba? kapangyarihan, para sa mga nakalimot kung sino talaga ang dapat nilang pinaglilingkuran. Hindi siya nagtaas ng boses, hindi siya Tama yun. Para sa mga nakakalimot kung sino talaga yung dapat na pagsilbihan. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Kasi yun nga, yung mga politiko natin dito sa Pilipinas, naknang yan. 'Di ba? Kapag ka nagsipanalo na, para ng mga VIP, 'di ba? Hindi na malapitan. Sila na yung hinahabol ng tao, nagpapahabol na sila sa tao. 'Di ba? Eh nung yun nga, sabi ko nga sa inyo, kapag eleksyon, sila yung pumupunta sa mga tao, 'di ba? Pumupunta sa market. Sobrang rare lang, men. Sobrang rare lang talaga ng politiko na, for example, kakapanalo pa lang or sobrang layo pa ng eleksyon, mahahagilap mo sila sa mga palengke, mga ganon. Sobrang rare lang talaga, 'di ba? Pero kapag ka-eleksyon, wala. Halos lahat ng politiko nandun, nakikipaghalubilo sa mga mahihirap sa simpleng lugar, sa simpleng mamamayan, 'di ba? banggit ng pangalan. Hindi siya naglabas ng kontrobersiya, pero narinig ng lahat at mas nararamdaman ito ng dapat tamaan. Ngayon, ano ang susunod na mangyayari? Matapos ang talumpati, walang masyadong reaksyon mula sa kampo ni VP Sara. Tahimik, hindi nila ito diretsahang sinagot. Pero itong tanong, babagsak ba sa kawalan ng mensahe ni Sandro Marcos o magsisimula na ang isang panibagong yugto sa politika ng bansa? Tila isang Actually, ano din to eh, yung impact talaga, or sobrang unpredictable din kasi nitong anak ni PBBM eh. Di natin maano kung ano yung, for example, baka gugulatin na lang tayo ng taong to, biglang magsenador to, diba? Something like that. wala ang kanyang mga salita. Isang Yung copy ang potential. hampas sa mga nakalimot sa tunay na kahulugan ng serbisyo publiko. At kung may isang bagay na sigurado, hindi pa ito ang huling beses na maririnig natin si Sandro Marcos sa ganitong paraan. Ang tanong, handa ba ang mga Duterte sa susunod niyang sasabihin, "Have mercy, O God"? Okay, what is that? Marcos 10 verse 43 to 44. Ngunit hindi ito dapat mangyari sa inyo. Sa halip, ang sino mang nagnanais maging dakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. At ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging alipin ng lahat. Sa talumpati ni Sandro Marcos, binigyang din niya ang tunay na serbisyo publiko ay hindi isang pribilehiyo, kundi isang pananagutan. Ang mga salita ng ating Panginoon sa aklat ng Marcos ay nagbibigay linaw sa tunay na kahulugan ng pamumuno. Hindi ito tungkol sa kapangyarihan, kundi sa paglilingkod. Ang isang pinuno ay hindi dapat naghahari, kundi naglilingkod. Ngunit sa ating panahon, ilan sa ating mga lider ay tunay na naglilingkod para sa bayan? Ilan ang hindi natutukso ng yaman, posisyon at kapangyarihan? Sobrang rare lang talaga, men. I think hindi umaabot ng 10 eh.
Diba? Or nakadepende. Ating pagninilay, tanungin natin ang ating mga sarili na nagagamit ba natin ang posisyon o kakayahan natin upang makatulong sa iba. Tayo ba ay namumuhay ayon sa prinsipyo ng tunay na paglilingkod, hindi para sa sariling interes, kundi para sa ikabubuti ng iba? Nananalangin ba tayo para sa mga Tapos syempre, pangit din yung mga politiko na tumatakbo lang dahil, may sinusuportahan silang mga big bosses. Diba? Or, mga diehard pinuno ng lang. ating bayan upang sila ay mamuno ng may takot sa ating Panginoon Diyos at may puso sa tunay na serbisyo? Ang tunay na tagapamuno ay hindi naghahari, kundi handang ialay ang sarili para sa iba. Sa ating panalangin, hilingin natin na nawa ang mga namumuno sa atin ay gabayan ng ating Panginoon Diyos upang maging mga lingkod sila na may puso na magpapakumbaba, paglilingkod at tunay na malasakit sa ating bayan. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Yun. Ama naming Diyos na So, yun lang naman. So, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So kayo na masasabi nyo dun, comment down below. So, bago natin iwan yung video to is sa iyong araw, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin, subscribe nyo rin. Tapos syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin. Like, comment, share, subscribe. Diba? So, kita nyo naman yun. Sandro Marcos, sinelmonan daw si VP Sara or ang mga Duterte. So, yun lang. Syempre, kapag kayong politiko naman is, sige sabihin na natin na yung pinapatamaan ni Sandro Marcos dito is in general talaga. Hindi ba? Kasi ano talaga yan sobrang linaw talaga yan na may mga politiko talaga na kapag nananalo na sila, nakakalimutan nila na nandyan lang naman sila sa pwesto para pagsilbihan ng taong bayan. Hindi para pagmukhaing sila yung pagkakandarapaan ng taong bayan, di ba? Actually, ako naiinis ako sa mga ganong mga politiko na grabe kong umastamin. Sobrang tataas ng tingin sa sarili. Di ba? Kala mo talaga hindi nagmamakaawa nung eleksyon Di ba? Tapos kapag nanalo na, para ng mga kings, para ng mga bosses, di ba? So, yun nga, hindi na natin sila mahagilap. About naman dito sa Sandro Marcos versus Duterte is parang lumilitaw nga na ganun. Diba na parang, kasi syempre si PBBM, alam naman natin na up until now talaga, hindi niya talaga inaano na nakikiano siya dyan sa impeachment ng VP. Pero kita nyo naman, iniiyakan talaga to ng kabila na si Sandro Marcos pa mismo yung una or kauna-unahang congressman, diba, na pumirma sa impeachment ni VP Sara. So, medyo iniiyakan nila yan na parang ang labas pa nga dyan is parang kasi 'di ba nagbigay ng press conference or nagbigay ng statement si PBBM. Sabi niya na ayaw niya nga ng ganyan muna mga impeachment kasi sobrang dami pang gagawin. Tapos kinukomenta nila na hindi kami maniniwala sa iyo. 'Di ba? Si Sandro Marcos nga na anak mo hindi nga nakikinig sa iyo So parang kino-connect na naman nila. So ano yun? Do you think guys porket anak siya is tawag dyan, dapat sumunod na siya sa kung ano man ang gusto ng tatay niya. Magkaiba naman yun presidente tsaka congressman naman di ba? Tsaka dyan din natin makikita na may paninindigan din talaga si Sandro Marcos na soon kapag katatakbo siya, meron din siyang sarili niyang pag-iisip pa. Hindi siya yung tipong basta-basta mahawakan lang ng sino mang Poncio Pilatong yan. Di ba? Yan yung dapat nating hangaan. Yan yung dapat nating suportahan sana. Kaya nga dito kay PBBM na parang sabi nga nila 'di ba na after ng election wala daw utang na loob or whatsoever. Pero kung iisipin mo yung ginawa ni PBBM, isa yan sa parang patunay ba na ayaw niya talagang ayaw niyang idaan sa pamilya, kaibigan or whatsoever. Ang sa kanya, kung need mong panagutan yan, pananagutan mo yan. Yan yung serbisyong totoo talaga para sa taong bayan talaga. Diba? Yan yung mga hinahanap natin, na iluklok natin na hindi nagiging diehard sa isang tao ba. So yun lang naman. Kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yung pag-usapan natin yan sa comment section. So again, sa iyong araw, like, comment, share, subscribe. Thank you so much for watching. Like, comment, share, subscribe.